guys, ayan ang castle. So, ang ganda-ganda lang. Ang ganda oh. I'm so lucky. Ang ganda. Pasok tayo. La Quachera, nag-iisa. Oh, yan, ang ganda eh. Tingnan mo, may lawa na dito. Yan oh, may lawa oh. Punta na tayo dito sa Chateau guys. Ang ganda. So nakita nyo yan oh. Ang ganda. Din at mga kwentong nagmula pa noong Middle Ages. Ang kasaysayan ng Chantilly ay mahigit 8 siglo na. Sa simula, hindi pa ito ang eleganteng palasyong nakikita natin ngayon. Isa muna itong fortified castle o kuta na itinayo upang bantayan ang mahalagang daan mula Paris patungong Senlis. Sa paglipas ng panahon, napunta ang domain sa iba't ibang makapangyarihang pamilya. Kabilang dito ang Montmorency family at kalaunan ang sikat na Prince of Condé. Isa sa pinakamahalagang personalidad sa kasaysayan ng Chantilly ay si Louis II de Bourbon, Prince of Condé, na mas kilala bilang Le Grand Condé. Siya ay pinsan ni King Louis IV, ang sikat na Sun King ng France. Sa panahon ng Grand Condé, naging sentro ang Chantilly ng isang napakarangyang buhay panlipunan, halos katulad ng buhay sa korte sa Versailles. Dito rin inimbitahan ng ilan sa pinakamahusay na manunulat at artista ng France, kabilang sina Molière, Racine, La Fontaine, at Bossuet. At tingnan ninyo ang napakagandang mga harden. Ang French-style gardens ng Chantilly ay ginawa sa ilalim ng pangangasiwa ng sikat na landscape designer na si André Lenotre, ang parehong tanyag na hardinero na nagdisenyo ng mga hardin ng Versailles. Pero hindi lang ang chateau at gardens ang kahanga-hanga rito. Isa sa pinakakilala sa Chantilly ay ang Great Stables o Grandes Ecuries. Ang napakalaking gusaling ito ay itinayo mula 1719 hanggang 1735 para kay Louis Henry de Bourbon, 7th Prince of Condé, ayon sa disenyo ng architect na si Jean Aubert. At hindi ordinaryong stable ang makikita natin dito. Para itong isang palasyo para sa mga kabayo. Sa kasalukuyan, tahanan ito ng Living Museum of the Horse, kung saan makikita natin ang mahabang kasaysayan ng relasyon ng tao at kabayo, pati na rin ang mga equestrian performances. Pero dumako naman tayo sa isa pang napakahalagang tao sa kasaysayan ng Chantilly, si Henri d'Orléans, Duke of Aumale. Si Henri d'Orléans ay anak ni na King Louis Philippe, ang huling King of the French, at Queen Marie-Amélie. Noong 1830, 8 taong gulang pa lamang siya nang mamana niya ang Domaine de Chantilly mula sa kanyang ninong na si Louis Henri Joseph de Bourbon, ang huling Prince of Condé. At hindi lamang siya isang prinsipe, isa rin siyang napakahusay na collector ng art at manuscripts. Nang bumalik siya sa France pagkatapos ng kanyang exile, ipinagawa niyang muli ang Grand Chateau na nasira noong French Revolution. Ang reconstruction ay sinagawa mula 1875 hanggang 1885. Objects, mga plato, tasa, lalagyan, kutsara, serving pieces at mga kagamitang gawa sa pilak at porcelain. Kung iisipin natin kung paano kumakain ang isang princely family noon, ibang-iba ito kumpara sa ordinaryong hapagkainan. May mga porcelain plates na may eleganteng gold decoration at may mga simbolo o coat of arms ng pamilya. Mayroon ding mga serbisyo ng porcelain na may Bourbon Condé coat of arms, kabilang ang mga plato na ginawa noong 1809 para sa pamilya. Site Turn Search 7. At makikita rin natin ang mga kagamitang gawa sa silver at gilded silver, mga kutsara, maliit at iba pang serving pieces.
May isang magandang halimbawa na dating pag-aari ng Duchess of Aumale. Isang set na binubuo ng maliit na egg cup, kutsara, tray, at salt cellar. Nagawa sa silver at gilded silver at may dekorasyong mga bulaklak. Ginawa ang set noong 1833. Site turned search 2. Pero mas nakakagulat ang kasaysayan ng silver tableware noong panahon ni Le Grand Condé. Ma-document mula 1668 na naglilista ng silver tableware na ipinagawa para sa dining service ng Prince of Condé. Ang dokumentong ito ay isa sa mga bihirang ebidensya tungkol sa trabaho ni François Vatel, ang sikat na maitre d'hotel ng prinsipe. Site turn search for. Kaya isipin ninyo, noong panahon ng mga prinsipe, ang hapagkainan ay hindi lamang simpleng mesa-ara. Ang mismong mga kagamitan ay bahagi ng pagpapakita ng yaman, kapangyarihan, at katayuan ng isang royal o princely family. May mga porcelain plates serving dishes, cups, bowls, salt cellars, trays, silver utensils, at iba pang eleganteng kagamitan na ginagamit sa mga espesyal na hapunan at pagtanggap ng mga bisita. At hindi rin mawawala ang mga baso at drinking vessels na bahagi ng napakarangyang table setting ng aristocracy noong mga panahong iyon. Makikita rin natin ang mga porcelain na mismong ginawa sa Chantilly. Noong ika-18 siglo, naging kilala ang Chantilly sa paggawa ng porcelain tableware. Ang kanilang mga plato at iba pang serbisyo ay kadalasang may eleganteng blue and white designs, kabilang ang mga floral patterns at ang sikat na marka na hugis hunting horn o cor de chasse. Nandito tayo ngayon sa Chateau de Chantilly. Tingnan nyo yan, makikita nyo yan. Ang ganda ng ano. Yan, makikita nyo sa paligid dyan. Dito. Mamaya maglalakad ako papunta doon. Oh. Lakad tayo dito sa tulay. Ayun o. Oh. Nandito tayo ngayon sa Chateau de Chantilly. Tingnan nyo yan, makikita nyo yan. Ang ganda ng ano. Yan, makikita nyo sa paligid dyan. Dito. Mamaya maglalakad ako papunta doon. Oh. Lakad tayo dito sa tulay. Ayun o. Oh.
crema chantilly. Vai a fare sopra crepe. Vai. Nag-iikot ang Rina ng Chantier. Castle du Chantier. Yan, nag-iikot. Yan o, nakita nyo yung castle ko. Wow. Castle ko. Oh. Ganda ng loob ng castle ko. Ganda. Hello guys, pahinga-hinga muna tayo at kakain muna ako. Ayun, naglatag ako dito ng baon kung ano. Kain tayo. At saka bagit. Ayan oh. Nagtipid. Nagtipid bagit. Bagit ang nula ang kinain. Tapos ito, nagbaon ako talaga. Kasi magastos din tuwing kain mo 15 euro. Ang harap ng luto ko. Eggplant lasagna. Ganito natin sa Ba't ngayon ko lang naisip to ganito, no? Kahit pala mag-isa ka, pwede kang mamasyal kahit mag-isa ka kasi yung nabigo dito, basta abot lang ng nabigo, hindi ka nagagastos. Kagaya ko, ang binayaran ko yung entrance lang sa castle. So para makatipid, magbaon ako. May pagkain naman ako. Laki ng punong ito oh. Sana may mahulog na grasya. Punta ako doon mamaya. Ang ganda mamasyal dito. Ang daming picture-picturean. Yun sa mga mahilig magpicture. Gaya ko. Magandang spot ito. Nung unang pumunta ako sa
sa castle, yung sa Fontainebleau. Wala akong dalang baon. Pumasok ako, bigla akong nakaramdam ng gutom. Ginutom ako, bigla akong nakaramdam ng tapos talaga, pinawisan talaga ako na ng malagkit. Sabi ko, naku, baka himatayin ako dito. Buti may dala akong tubig. Yun na nakapag sa akin hanggang na tapos ko yung pag-iikot dun sa castle. Marami na naman akong i-upload na Nag-picnic ako mag-isa. Nag-picnic mag-isa. Walang pasok. Bukas ko na trabahoin yung opisina. Buti walang nagawi dito. Oh my gosh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for the cross. That mighty cross. That God Himself should eyes you. Na, 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 na. Ano kaya ito? Ano mo? Taralalala.